Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng aking mga kaibigan, taga-subaybay, at mga miyembro ng Filipino Guerrilla Forces. Mga Guerrilla Forces, palakasin natin ang grupo natin kasi anytime pwedeng pumutok ang gera tulad ng Thailand at Cambodia. So palakasin natin, Northern Luzon Command, well organized, but we need more force. NCR, nabulabog dahil sa may mga infiltrator at mayroon mga ibang priority. Southern Luzon Command, ganun din. Hindi ko malaman kung bakit nagkahiwalay-hiwalay. Hindi man sagutin kung anong dahilan. Hindi ako may gawa sa inyong pag-uutos na pinipersa ko kayo. Wala akong pag-uutos na persahin kayo. Because that is your decision. Bisaya Command, still kicking. Kaya lang magpalakas tayo, Commander Professor Nel Gaspari at ang Mindanao. Medyo binigyan natin na siya ng autonomous, because mayroon silang primary na responsibility ang the whole Mindanao under Attorney General Bernabe. Okay, isa ring Scout Ranger. Yung palakasin natin, then magkaroon kayo ng may mga operation officer kayo. Kailangan ng operation officer natin. Kailangan ng operation officer natin. And admin officer or G1 or personnel. So, ang topic natin ngayon mga kabagang. Kanino ba yung sabing salitang kabang kay General Macanas ba yan or kay Captain Dado yung kabagang? Alam nyo mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon sa isang YouTube na nabasa ko, Peter Loser, Congressman Sidanya, nagbitiw ng maanghang na salita laban sa Supreme Court. Magkasubukan tayo ngayon. Magkasubukan tayo ngayon. Tingnan natin sino ang siga. This is time to prove ourselves. Sino ang matibay na panindigan ayon sa ating saligang batas. Ang executive, they are also basing on the 1987 Constitution. Also, the legislative is also based on 1987 Constitution, and the Supreme Court the same. Maganda nga yan, maganda yung gera na yan, kasi nga para ma-establish sino ba talaga ang masusunod this time of crisis of legal. Okay, bibigyan natin ng brief view yung tatlong branches of the government. The executive execute in all orders to include the legal. Siya ang mag-execute, So, the AFP is under the executive and all personnel is under the executive. But the armed forces, it's a neutral because they are protecting the power, the government power. Who is the government? Is the people. Government by the people, of the people, for the people. Walang presidente doon, Kaya very clear, armed forces. Hindi presidente ang pinoprotektahan mo dito. It's our constitution and our country and people. And that is your primary mandate to secure us. Kaya dapat nasa gitna lang kayo, kaibigan. Pero sabi ng iba,
natutulog ang AFP. Ako naman, bilang isang opinyon, bilang isang dating military, napakahirap rin ng posisyon ng AFP. Kaya madaling sabihin natutulog, pero dapat AFP magising kayo. Kasi ang makakaliwa, nasa gobyerno na. Ay, dapat pagandaan nyo yan. Ano? Dapat pagandaan nyo yan. Pero, maganda nga itong decision ng Supreme Court. At least, ang ating gobyerno ngayon ay may natitira pang kinakatigan because we have three branches of the government. Yung executive, wala na, nag-failure na, no? Nag-failure na. Based on my opinion, nag-failure na. Opinion ko yun, ha? Baka sa opinion hindi, pero ako opinion, nag-failure na. So, ang executive, yun ang trabaho. And the legislative, gumagawa sila ng panukala, batas. Ano mang batas, pagkapirahan man yan o pagkurakutan na pera, sila rin ang nasusunod sa pera. Sila ang gumagawa ng batas at patungkol rin sa pera. Kung magkano ang perang pundo bawat taon. Yan yung legislative, that is their function. At kung may makita silang mga mali na pwede nilang gawing batas, katulad yung paggawa ng TUADCOM. The purpose of the inquiry or investigation of TUADCOM is to formulate a law, not a politics. Mga gunggong kayo mga congressman, senador, ano? Grabe kayo eh, politika ang lagi nasa utak nyo eh. Alam nyo, Congress, kayo ay, ang utak ninyo, politics and corruption, mga gago kayo. Karapatan kong gaguhin ko kayo kasi yan ang nakikita ko eh. That is my opinion eh. Diba? So, silang gumagawa. Kaya medyo mayroon talagang problema, no? Okay. Sa judiciary, sila yung nagdi-decision ng mga legality. Kung may mga usaping legal, usaping crisis of legal, sila yung mag-e-interpret. Alangan naman yung judiciary, alangan naman yung executive or legislative. Ang legislative ay sila lang gumawa ng batas. Pag nagawa na ng batas, ibibigay na yan sa Supreme Court or judiciary. Sila na yung mag-i-interpret. Kaya kayo mga gumagawa ng batas dyan sa legislative, see to it, matindi ang research ninyo. Do not pronounce without proper research ng batas ninyo para walang butas, walang masilip na butas ang lahat ng Pilipino, especially the lawyer. Kasi ang lawyer, andyan yung maraming magaling humanap ng butas. Ha? Pag kinulang yung paggawa nyo ng batas, ha? Pag kinulang ang ginawa nyong batas, ay talagang may problema talaga, no? May problema. Pag kinulang yung batas, ano? But anyway, humahaba naman eh. Humahaba yung discussion ko. Mayroon lang ako ipopos, ano? Nagaling-galingan na naman ako. Hindi naman ako lawyer. Siyempre, yung kaalaman natin, alangan naman na hindi natin i-exercise our opinion, ano? So, magkasubukan tayo. Ito, pakinggan ninyo. Yung sinasabi ni Congressman Kadanya, ay si Danya pala. Isang beses lang ito. Oh, may patalas-patas. Dahil lang, ha? 6 na buwan. Ito na ang wireless na ang mga maestrado pinoprotektahan si VP Sara. They are serving the Dutertes. That's very, I don't know how do I describe this. Sige, hintayin ninyo. Baka sabihin nila na freedom of speech. Sige, masampahan kayo ng kaso. Bakit? Sinasabi na pinoprotektahan si VP Sara. Sino ba ano pang dahilan bakit na declared unconstitutional? Yung hindi nila sinunod yung 1-year bar rule o 1-year ban rule. Itong sinta niya, sila yung pangalawang
nag-file ng impeachment complaint, yung akbayan. So, bakit pinatulog sa Office of the House Secretary General yung mga naunang complaint? Yun ang dahilan eh. Kasi kung wala sana yung naunang tatlo at ang naipile lang yung pang-apat, tuloy ang impeachment eh. Kaya ang sisihin ninyo, sarili ninyo, kayong mga kongresista. Napakasimple man lang. 1 year, isang taon, isang impeachment complaint lang ang dapat maisampa sa isang impeachable official. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. At dahil inuna yung tatlo, pinatulog, tapos nagsampa ng pang-apat o na-violate ang konstitusyon, yun lang ang desisyon ng Korte Suprema. Sa nasabi ng mabuti pa si Congresswoman Laila de Lima, may pahayag siya, sabi niya, Supreme Court did not absolve VP Sara's accountability. The fight goes on. Yun ang tama. Isang pa niya ulit. Next year. Ganun lang. At tarungin. Kung sa Bisaya, ayusin na ninyo. Okay. Magbigyan na lang ako ng opinion, ano? Kami, Ang gusto ni Congressman Sidanya, i-impeach ang lahat ng pumabor pag-declare ng unconstitutional ang impeachment. I-impeach daw nila. Okay, go ahead. Go ahead. Impeach nyo yung lahat ng Supreme Court. The question is, paano kung hindi sumunod? Ano ang mangyayari, Congressman Sidanya? Sige nga, magsalita ka nga, yabang mo. Tuloy mo yan, gusto ko yan, ituloy mo, Congressman Sidanya, akbayan. Kakampi nyo naman ang gobyerno eh. Hindi, namumuna sa gobyerno kasi we are the government, ano? Yung kakampi mo kasi yung mga namumuna sa gobyerno. Sige, go ahead. Tuloy mo. Now, kung hindi sumunod ang Supreme Court, anong gagawin nyo? Papatayin nyo sila. Adi, pinagtawanan lang kayo. Pero, I always mention niyang gusto nyong i-impeach ang mga nagpabor sa yung unconstitutional impeachment. Sige, go ahead. Sidanya, go ahead. Hinahamon kita. Tingnan natin. Ganito lang ito kasi ang problema. Yun ang weak leader na mahina mamuno ang leader sa kanilang nasasukupan. Kaya they are free will na magsalita without the blessing of their leader in politics. Kaya yun ang problema talaga. Kasi lahat sila, they are open. They are malaya silang magsalita ang lahat ng miyembro. Kaya yan, magulo. Kanya-kanya. Sige, subukan nyo. Tuloy nyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you.